Dangerous Wine Tycoon Fall in the Extraordinary Girl Part 2. Good morning pa! Masiglang bati ni Shanika sa kanyang ama nang magtungo siya sa beranda, kung saan may nakahaing almusal sa mesa noon. Eksaktong 7:00 ng umaga ay handa na siyang pumasok sa trabaho. Iyon ang pinaiiral na batas sa bahay nila. Kailangan eksaktong 7:00 ay handa na ang almusal. Istrikto ang kanyang ama pagdating sa bagay na iyon. May palagay siyang epekto iyon ng pagpapalaki rito ng lolo niya. Dating general sa army ang lolo niya, kaya masyadong disiplinaryan ito. Maganda naman ang resulta niyon sa kanilang magkakakapatid. Maganda ang takbo ng publikasyon na pag-aari ng kanilang pamilya. O iha, gising ka na pala. Magandang umaga. Ganting bati nito nang hindi inaalis ang mga mata sa binabasang dyaryo. Anong oras ka na nakauwi kagabi? Around 1 a.m. Palas 12 na kasing dumating ang unang lansa na maghahatid sa mga bisita pabalik sa marina. Paliwanag ni Shanika. Nagsalin siya ng juice sa baso. Ibinaba nito sa mesa ang hawak na dyaryo. Kamusta ang investigasyon mo? May magandang resulta ba? Nagpakita ba si cashier sa party? Tanong ng papa ni Shanika. Sumimangot si Shanika. There was no Enzo cashier pa. It was a clean party. Walang spike punch. And the food was great though. The champagne was superb. You should serve it in your next party. Probably cost fortune, Nika. Don't give our father ideas like that. Sabi ng kuya niya na kararating lamang. Good morning, brother. Magiliw na bati ni Shanika rito. Meron ka na bang lead regarding sa rave party drug dealing? Tanong agad ng kanyang paparito pagkaupo nito. I have to gather more evidence pa, but it's confirmed that cashiermans are behind it. Ayoko nang bumalik sa bar na pinuntahan ko kagabi. Their wine isn't as great as the champagne you enjoyed at the party, Nika. She rolled her eyes. I had no choice but to join the fun. Hindi ako pwedeng tubunganga at magmukmuk lamang habang hinihintay ang pagdating ni cashier na yon. Niwala nga kahit anino niya. Palpak naman ang impormasyon na binigay niyo. Paninisi ni Shanika rito. Baka nagbagong isip ni cashier sa pagpunta sa party. O kaya may aberasyon pala sa tubig. Pero mapagkakatiwala ng mall ko. Naglagay si Shanika ng sinangag at hotdog sa kanyang plato. Kung ako si Enzo cashier, mas gugustuhin ko pang makipag-party sa mga pating kesa pumunta dun sa party sa yate na yon. Maa-out of place lang siya ron. Halos lahat ng bisita ay mga kaedad natin. Nasayang lang ang oras ko dun. You can't blame me for trying. Malaking balita kung sakaling mapapatunayan na si Enzo cashier nga ay isang drug lord. Kaya nga lahat ng lead na pwede nating makuha ay pinupursu natin. Enzo cashier is a cashier's godfather. Imposibleng hindi siya imbitahan ng mga ninong niya. Saka, hindi ba mas ideal nga na makipag-deal sa isang yacht party? Hindi masyadong halata. Baka naman napanood mo lang yun sa informer mo sa internal affairs. What internal affairs? Tanong ng kanyang papa. Hong Kong film tungkol sa isang pamilya na pinuno ng Hong Kong Triad. Meron doong eksena sa isang floating casino. Malamang napanood din iyon ni cashier kaya hindi na niya ginaya. Magpapabili nga ako ng DVD ng internal affairs na yan. Sabi ng kanyang papa. Desmond, wala ka na bang mas reliable na source? I still trust my informer pa. Bumaling ito sa kanya. Baka naman sa sobrang pag-e-enjoy mo sa party ay hindi mo lang siya napansin. Huwag mo ang isisi sa akin ang kapalpakan mo, kuya. Kailan ba ako nagpabaya sa trabaho ko? Halos mamuti na nga mga mata ko sa kakahintay sa kanya. Tapos,
Sumakit pa tong mga paa ko dahil naka-high heels ako. Bigyan mo ako ng pampa-foot spa dahil nagpalto sa mga paa ko. Ungot ni Shanika rito. At kailan ka pa nakakilala ng foot spa? Tanong ni Desmond. You are becoming mushy, Nika. Dikit ka kasi ng dikit sa tita Jelly mo. Baka nakakalimutan mong pambabae lang ang foot spa. Maang na napatingin si Shanika sa kanyang papa. Babae ako pa. Paalala niya rito. Tinitigan siya nito. Based sa ekspresyon ng mukha nito, ay parang nagulat ito sa sinabi niya. Parang hindi babae ang tingin nito sa kanya. Ang akala yata ng ama ay dalawa ang anak na lalaki nito. Well, you are female enough without those. Sabi nito. Dinampot uli ng kanyang papa ang dyaryo at binasa ulit iyon. Tahimik na ipinagpatuloy ni Shanika ang pagkain. Namatay ang kanyang mama noong 7 taong gulang pa lamang siya at 10 taon naman ang Kuya Desmond niya. Foreign correspondent noon ang kanyang papa at nasa Amerika para i-cover ang gera doon. Ang sabi ng tita Jelly niya na bunsong kapatid ng kanyang papa, namatay raw sa sama ng loob ang kanyang mama. Lumaki siya sa pagsubaybay ng kanyang papa. Noong una, napapansin ni Shanika, ang kuya lamang niya ang paborito nito. Dahil parehong lalaki ay pareho ang mga hilig ng mga ito. Tuwang-tuwa ito nang manalo ang kuya niya bilang young journalist. Gumawa si Shanika ng paraan para mapalapit din siya rito. She had an eye for good pictures. Hinasa ni Shanika ang kanyang sarili para maging magaling siyang photojournalist. Habang nag-aaral siya sa kolehiyo ay nagtitraining siya sa photo department ng publikasyon nila. She focused more on challenging news. Iyong laging nalalagay sa bingit ng panganib ang kanyang buhay. Pagka-graduate niya ng college, ay kinuha siya ng ninong Jun niya na chief photographer para sa kabubukas pa lamang na photo news agency nito, ang International Press Photo. Noong una ay ayaw siyang pakawalan ng kanyang papa. Pero nang sabihin niyang mas ma-e-expose siya sa mas malalaking balita ay pinayagan din siya nito. Sa dami ng panganib na naranasan ni Shanika, unti-unting nirecognize siya nito bilang anak nito. She was not invisible anymore, but he only recognized her as a photojournalist, his child who thrived on danger and not as a daughter. I-inform na lang ulit kita, Nika, kapag nakakuha ko ng bagong tip. Pwede mong pass muna ako, kuya. I missed the correspondent last night. Matagal ko nang hinihintay ang documentary nila na iyon. I don't want to miss History Channels, especially this week. Bahala ka na muna sa reports mo. Sabi ni Shanika. Panonood na nga lang ng TV ang kaligayahan niya ay namimiss niya pa. You know, I can't do it alone. I need your help. Giit ni Desmond. Help your brother, Shanika. Nababanggit lamang ng kanyang papa ang buong pangalan niya kapag may iuutos ito sa kanya at hindi niya sinusunod. Publication din naman natin ang makikinabang sa expose na to. Pa, kaya na ni kuya yan. He's your son, after all. May gumuhit na pag-aalala sa mukha ng kuya niya. Kung tutuusin, ay nakakaawa ito. Nakaatang sa mga balikat nito ang responsibilidad bilang anak na lalaki. She helped ease the burden a bit. Kaya naiinis si Shanika
kapag pinagtutulungan siya nito at ng kanyang papa. Pakiramdam ni Shanika ay wala siyang karapatang patakbuhin ang kanyang sariling buhay. Hindi ka ba matutulog dito? Magpapaluto ako sa Tita Jelly mo ng chicken pie. Sinusuyo pa siya ng kanyang papa para pagbigyan niya ito. Sa kondo ko na muna ako pa. Dito lang ako natulog para sabihin ko sa inyo ang resulta ng investigasyon kay cashier. Inubos ni Shanika ang juice at pinahid ang kanyang mga labi. I will call you up tonight pa. Tinapik naman niya ang balikat ng kuya niya. Kamusta raw, sabi ni Jackson? Magkaklase pala kayo sa ilang subjects ng college days niyo. Nagkausap pala kayo ni Jackson? Oo, nakausap ko rin ang iba pang kaibigan niya. Hindi niya masabi na tuluyan nang nasira ang gabi niya kung hindi dahil kay Cyrus. Stay away from Jackson and his friends. This person is dangerous when we're in college. May reputasyon ng grupo nila na magpaiyak ng mga babae. I guess it had not changed until now. Ayokong makasama ka sa listahan ng mga babaeng pinaiyak nila. Concentrate on investigative reporting, bro. Don't listen to gossips. Good morning, Tita Jerry. Masiglang bati ni Shanika sa tita niya. Huminto ito sa pagdidilig ng mga halaman at binati rin siya. Lumapit siya rito at hinalikan ito sa pisngi. Bakit hindi kayo sumabay sa amin sa pag-aalmusal? Makukulili na naman ang tenga ko sa pagtatalo niyong mag-aama. Mawawalan lang ako ng ganang kumain. Hindi man lang tayo nagkakwentuhan. Nang mamatay ang kanyang mama ay ito na ang itinuring niyang pangalawang ina. Subalit, nang maging teenager siya, ay kinakailangan nitong pumunta sa Amerika para alagaan ang lolo at lola niya na parehong may sakit. Nakabalik lamang ito sa Pilipinas, 3 taon na ang nakakaraan. Dito na lamang tayo magkwentuhan. Ano nangyari sa party na dinaluhan mo? Wala naman doon ang ipinapahanap ni kuya. Wika ni Shanika. Spare me that one. I'm pertaining to the real party. Gandang-ganda ba sila sa damit mo? Ito ang kasama niyang nag-shopping. Dapat ay sa mga ganoong klase ng party ka nagpupunta para naman nabibihisan kita. Mga ganong dapat ang isinusuot mo at hindi pantalon at sneakers. You should wear skirts and dresses more. Hindi naman yan bagay sa trabaho ko, tita. Hindi niya ma-imagine ang kanyang sarili na nakapalda habang nakikipagbalyahan sa kapwa photojournalist o tumatalon sa mga barikada ng mga pulis kapag may rally ng nakabestida siya. Saka ayoko nang magsuot ng high heels. Ang sakit-sakit ng mga paa ko. Mabuti na lamang okay lang kay Cyrus na sumalampak ako sa sahig ng yate. Hindi ako masyadong nangawit. Inilapit nito ang tainga nito sa kanya. Cyrus, may namit kang lalaki sa party? Nakangiti siya. Well, he is Cyrus Anger. He is half Filipino, half French. He asked me out on a date. Kailan naman ang date niyo? Tanong ng tita Jelly niya. Halatang kinikilid ang tita niya para sa kanya. I told him to find me first. Nanlumo ito. Darling, how could you miss your chance? Don't you like this, Cyrus? Mukha namang gusto mo siya. I think I do. Only stupid girls would say no to him. He has a pretty eyes. Nanunuot ang mga mata niya kung tumingin at para akong matutunaw. Pabulong na sabi ni Shanika. Kaso Tita Jelly, ang sabi ni Kuya Desmond ay kilala raw niya si Cyrus at ang mga kaibigan nito. Kilala silang danger since college. Baka niyayaya niya ng date lahat ng babaeng makilala niya.
At least, nasubukan mong makipag-date. Malay mo, may magandang kalabasan. Umiiling-iling ito. Ang hirap kasi sa'yo, napakahiling mong makinig sa kuya at papa mo. Kaya naging mongha ka. Minsan naman ay isipin mong sarili mo. Baka hindi mo napapansin na 25 ka na. You are missing your chance, iha. Kaya kung sakaling magpapakita uli sa'yo si Cyrus, huwag mo nang tanggihan. Malamang na hindi na niya ako maaalala dahil sa dami ng mga magagandang babaeng nakapaligid sa kanya. Malamang nakalimutan na niya ako. Iha, masyado mong dinadawn ang sarili mo. You are beautiful, iha. Paano ko maniniwalang maganda ako kung sina papa at kuya mismo ay hindi masabi na maganda ako? Kahit pa pakunwari lamang. Kuya, sinabi ko naman sa'yo na hindi mo na ako sasama sa investigasyon mo. Saka paano ko mako-confide ang lead mo? Babae kaya ako? Sabi ni Shanika. Inihinto niya ang kanyang kotse sa parking lot ng gusali kung saan naroon ang opisina ng International Press Photo. Babae rin si Pamela. Bartender siya ng isang club. Siya ang pinaghihinala ang nagde-distribute ng mga drugs sa club. Pinabili ko na si Tita Jailin ng damit na isusuot mo sa rave party. Huhulaan ko. May high heels na naman yan, oh. Ayoko nga magsuot nun. It's a knee-high boots this time. Hindi masyadong mahirap isuot yun. Bakit? Nakapagsuot ka na ba nun? Please, Shanika. Makikipaghiwalay na sa akin si Marga kapag hindi ko pa sinipot sa usapan namin bukas. Ilang beses ko nang kinansil ang date namin dahil sa trabaho ko. Hindi nag-iisa ito sa ganoong kalagayan. Ilang kakilala niyang miyembro ng press ang walang steady girlfriend o boyfriend o kaya ay hiwalay sa asawa dahil napaka-demanding ng kanilang trabaho. May palagay si Shanika kung hindi namatay ang kanyang mama sa sama ng loob ay mauuwi sa hiwalayan ang relasyon nito at ng kanyang papa. Huminga siya ng malalim. Okay, fine. Basta ayusin mong problema niyo ni Marga. 3 taon ka rin niyang pinagtitiisan. Oh, bakit mukhang hindi maganda ang coverage niyo? Bungad ng receptionist nilang si Danica. You can say that again. Wala bang tumawag sa akin? Wala eh. May hinihintay ka man tawag? Wala naman. Sige, papasok na ako. Mukhang hindi nga magpaparamdam sa kanya si Cyrus. Bakit pa ba ako umaasa na interesado siya sa akin? Walang-wala ako sa mga socialities at modelong nakakadate niya. Mabigat ang loob na nag-download si Shanika ng mga files mula sa digital camera niya papunta sa computer. Siguro malas talaga ako ngayong araw. What's with the glum look, princess? Malambing na tanong ng kanyang ninong June. Anak na babae ang turing nito sa kanya dahil 3 lalaki ang anak nito. Look at this. Ipinakita niya ang larawan ng presidente bago magsimula ang press conference. She shooed away the foreign press corps like flies. Hindi raw kami dapat kasama sa mga press conference na yun. Pinastos niya kami. Kumunot ang noo nito at pinakatitigan ang larawan. That bad? We were humiliated. Para lang daw sa local media ang press conference. And the incompetent and stupid press secretary put the blame on us. Dapat daw ay hindi na kami sumama sa press conference dahil may hiwalay na press conference. Hindi ba siya nag-iisip? Pinadalhan niya tayo ng press release regarding the said press conference. Wala namang sinabi na local media lamang ang kasama. Ibig sabihin, sasama na naman ang imahe ng Pilipinas sa ibang bansa. Not the Philippines, just your president and the stupid stuff she appointed. She said sweetly.
kasalanan din niya yun. Send this to the base, tapos umuwi ka na. Masyadong mainit ang ulo mo. Hindi ka naman ganyan dati kahit gaano ka kapressing ang coverage. May problema ba? Tanong nito. He was like her second father. Ngunit mas kilala siya nito kaysa sa totoo niyang ama. Mas nakakausap kasi ni Shanika ito at bukas ang isip nito pagdating sa kahit anong bagay. I'm just tired. Sabi niya. Huminga si Shanika ng malalim. He patted her head. Napuyat ka nga pala kagabi. Go home, princess. Better yet, go to a salon. Magpaspa ka o kahit anong ginagawa ng mga babae ngayon para ma-relax. You deserve it. Nah, my father and brother would surely call me sissy. No, you are not. Mariing sabi nito. Dapat nga ay nakikipag-date ka na. Kung hindi lang mas bata si Alex ng ilang taon sa'yo. No, not your son. I won't date someone younger than me. You don't date at all, princess. It's high time you find a nice guy to pamper you. Mahirap pong laging mag-isa. Malabo nang makahanap siya ng ganoong klase ng lalaki. Minsan nga lang si Shanikang makatagpo ng interesanting lalaki. Pero mukhang hindi naman interesado ito sa kanya. Malabo nang magkita pa sila ni Cyrus. Tumunog ang intercom. Shanika, pumunta ka rito sa lobby. May delivery para sa'yo. Kailangan ikaw raw mismo ang tumanggap. Nagtatakang nagtungo siya sa lobby. Pagdating doon, ay hinanap agad niya ang delivery boy. Pero wala siyang nakitang delivery boy. Sa halip ay si Cyrus ang nakita niya na may hawak na isang bouquet ng pink roses. Cyrus, I'm here to claim the date you promised me once I find you. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.